Kyla, ba't namumugto ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? Bradley, si Matthew, ikakasal na siya. Ikakasal na siya sa ibang babae. Ano? Hype talaga yung lalaking yun. Iniwan ka na lang ng basta-basta at hindi na nagparamdam. Tapos biglang magpapakasal na pala sa iba? Alam mo, kalimutan mo na siya, Kyla. Wala siyang kwentang lalaki. Kaya mas mabuti nang hindi kayo magkatuluyan. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang naman ako ang iniisip ko ngayon eh. Bradley, buntis ako. At siya nga man ang dinadala ko. Kaya paano na ako ngayon? Ano? Buntis ka? Oo. Teka sandali. Sigurado ka na ba dyan? Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Eh kung oo, wala namang problema. Tutulungan kitang buhayan ng bata. Alam mo namang best friend kita at hindi kita pababayaan, di ba? Huwag ka na malungkot. Hindi mo kailangan gawin yan, Bradley. Hindi mo kargo ang batang nasa sinapupunan ko. Ang kailangan ko ay sabihin ito kay Matthew. Kung hindi niya ihinto ang kasal niya para sa anak namin, at least suportahan niya man lang ang pagbubuntis ko. Hindi ako makapapayag na takasan lang niyang responsibilidad niya. Anak niya to. At tungkulin niya bilang ama na suporta ng batang dinadala ko. Hanggang saan mo kayang ipagtanggol ang sarili mo laban sa kahihiyan? Hanggang saan ang kaya mong gawin para gantihan ang taong nanloko at nanamantala sa kahinaan mo? Paano naman kung sa gitna ng iyong galit ay malaman mo ang mga katotohanang hindi lamang magpapalalim ng puot mo, kundi magdadala rin sa iyo sa kapahamakan? Kaya mo bang lunukin ang galit mo at isakripisyo ang sarili para iligtas ang pinakamahalagang tao sa buhay mo? I-comment mo ang iyong sagot. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Karen, 25 years old at nakatira sa probinsya dito sa May Palawan. Hindi na po ako magbibigay pa ng ibang detalye tungkol sa aking sarili dahil ang ikukwento ko po ngayon ay tungkol sa dalawang taong kakilala ko na may kakaibang kwento ng buhay. Sila po si Kyla at Bradley. Magkababata at patalik na magkaibigan. Hindi lamang sila magkasama sa mga kalokohan kundi magkasama rin sila sa lahat ng saya at sakit sa buhay ng isa't isa. Sabi nga nila noon ay hindi sila mapaghiwalay. Ngunit tulad ng karamihan, dumarating ang punto sa pagkakaibigan na nagkakaroon ng tinatawag na boundary, lalo na kapag ang isa ay pumasok sa isang seryosong relasyon. 25 taong gulang pa lamang daw si Kyla nang makilala niya si Matthew, isang dayuhang lalaki sa kanilang lugar na may kakaibang ngiti. Isang ngiting kayang-kayang makuha ang loob ng sinumang babae. Ayon kay Bradley, ni minsan daw sa kanilang dalawa ay walang naging seryosong relasyon noon. Kaya naman laking gulat niya sa naging pagbabago ni Kyla nang naging sila ni Matthew. Bilang paggalang sa kaibigan, nagpasya si Bradley na lumayo. Pumunta siya ng Maynila upang magtrabaho. Ngunit nang siya'y bumalik, ang dating masayahin palangiti at masiglang si Kyla ay naging malungkutin at tila pasa ng buong mundo. Yun pala, iniwan siya ni Matthew nang walang pasabi at ni walang babalaman lang. Higit pa roon, iniwan siya nitong may dinadala sa sinapupunan at walang kaalam-alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Doon po bigla naging seryoso ang lahat, Miss Ligaya. Ayon kay Bradley, yun ang unang pagkakataon na kinaharap nila ang buhay ng may bigat at responsibilidad. Malayo sa dati nilang magaan at simpleng buhay. Ayos ka na ba, Kyla? Hindi ko alam, Bradley. Ang totoo, hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa sa akin to ni Matthew. Hindi ko akalain na magpapakasal siya sa ibang babae. Akala ko pa naman totoong pagmamahalan namin. Ano ka ba? Hindi naman talaga natin mahuhulaan ang balak ng isang tao. Madalas, magkukunwari silang mabuti sa una. Mamahalin ka para hindi mo sila matanggihan kapag kukunin na nila ang tunay nilang pakay sa'yo. Yun na nga eh. Hindi ko alam kung bakit ang tanga-tanga ko. Kung bakit inisip ko na talagang mahal niya ako at hindi niya ako magagawang saktan ng ganito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kahit kailan hindi kasalanan ng niloko kung bakit sila nasasaktan. Nagmahal ka lang ng totoo. Yun ang rason at hindi mali yun. Lalo na't ang pagkita siya ng dahilan para mahulog ka sa kanya ng ganun. Pero matalino naman akong tao, Bradley. Bakit kailangan kong maging tanga sa pag-ibig? Dahil hindi naman sa lahat ng bagay magaling ka. May mga pagkakataon talaga na malalaman mong doon ka mahina. At ayos lang yun.
Ang kailangan mo lang ay taong kayang umunawa sa'yo palagi, okay? Alam mo, Bradley, mabuti na lang talaga't nandyan ka palagi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko kung wala ang mga payo mo. Hindi naman ako mawawala sa'yo eh. Yun ang iniisip ko eh. Paano kung mag-asawa ka na? 28 ka na, Bradley. Alam kong may nagugustuhan ka ng babae. Ano ka ba? Wala pa sa isip ko yung Kayla. Saka huwag ka mag-alala. Hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ka nakakahanap ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo at hindi ka lolokohin. Bakit mo naman gagawin yun? Mamaya hindi ka na makapag-asawa kung isasalalay mo lagi sa love life kung pag-aasawa mo. Ano ka ba? Gusto ko lang masiguro na kakayanin mo na kapag nag-asawa na ako. Kasi alam ko may lalaking gagawa na ng mga bagay na ginagawa ko para sa'yo. Bakit bang swerte-swerte ko na naging best friend kita? Swerte ka talaga. Tingnan mo nga yung mga babae sa likod natin, oh. Kanina pa nakatingin sa kagwapuhan ko. Sira ka talaga. Ay, nako. Pero, seryoso, Kayla. Sigurado ka ba na ito na ang tamang gawin? I mean, sa palagay mo ba talaga na kailangan pang malaman ni Matthew na ipinagbubuntis mo ang anak niya? Bradley, karapatan ng anak ko na mabigyan siya ng pagkakataon na makilala ang ama niya. Ayoko na sa paglipas pa ng ilang taon. Saka lang malalaman ni Matthew ang tungkol sa anak namin. Pero bakit ngayon pa? 7 buwan na ang tiyan mo, Kayla. Halos 3 buwan na rin ang nakalipas mula nang malaman mong ikakasal na si Matthew. Pero bakit ngayon mo pa naisipang puntahan siya? Kung kailan araw na mismo ng kasal niya? Dahil ayoko na makipagbalikan pa sa kanya. Gusto kong magkaroon siya ng rason para suportahan na lang ang bata. At wag nang ayusin pa ang anumang iniwan niya sa amin. Hindi ko na kailangan ng closure. Sa totoo lang, anak ko na lang ang iniisip ko. Hindi ba mas lalo lang magugulo ang sitwasyon? Eh paano kung bigla niyang iwanan ang mapapangasawa niya para panagutan ka? Hindi ako papayag sa ganon. Tsaka, kaya nga ang bala ko ay harapin muna ang mapapangasawa niya. Seryoso ka? Oo naman. Ay, kung ganun, asahan mo na nandito ako para suportahan ka. Salamat, Bradley. Ilang minuto pa ang lumipas bago nila narating ang isla ng Palawan. Ngunit pagdating doon, kinailangan pa nilang umarkila muli ng bangka dahil ang location ng kasal ay nasa isang pulo o private island na hindi nadaraanan ng pampasaherong barko. Mabuti na lamang at maliit ang tiyan ni Kyla. Meron siyang tinatawag na cryptic pregnancy. Isang kondisyon kung saan hindi agad nalalaman ng babae na siya ay nagdadalang tao. Kung hindi nga lang kailangan niyang magpa-medical para sa trabaho, hindi niya agad malalaman na 4 na buwan na siyang buntis. Kaya naman, kahit 7 buwan na ang tiyan niya sa puntong iyon, nakakakilos pa rin siya ng maayos. Pasado 4:00 na ng gabi nang dumating sila sa isla. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang katamtamang laki na resort. Simple lamang ang disenyo at ang mga silid ay gawa sa native na kubo, kahit na may aircon. Maganda at maaliwalas ito sa paningin. Ngunit hindi nila maintindihan kung bakit sabay nilang naramdaman ang pangingilabot. Sa una, isinawalang bahala iyon pa ng magkaibigan. Inabala daw ni Kyla ang sarili sa pagtitig sa paligid habang si Bradley naman ay bitbit ang kanilang bagahe at inalalayan si Kyla sa paglalakad. Dahil dito, hindi niya namalayan na biglang may nakabangga sa kanyang isang babae. Oh my God! Naku, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Tutulungan ko na po kayo sa mga nalaglag na gamit. Naku, hindi na. Ako nang bahala dito. Hindi kasi ako nakatingin sa dinadaanan ko eh. Pasensya ka na. Tutulungan ko na rin po kayo. Naku, salamat. Eto po. Pasensya na po ulit. Hindi ko po kasi kayo napansin eh. Sigurado lang po ba kayong hindi kayo nasaktan? Hindi po ba napasamang pagkakabagsak niyo? Oo, ayos lang ako. Jean nga pala. Kayla po. Ako naman po si Bradley. Nice to meet you guys. Ano palang ginagawa niyo dito? Kasama ba kayo sa mga bisita? Parang gano'n na nga po. Bakit parang hindi ka sigurado, Kyla? Pasensya na po. Medyo nalito lang. Kayo po bang bride? Jean, ano bang ginagawa mo? Halika na. Naghihintay na sa'yo si Matthew. Pasensya na kayo. Mag-usap na lang tayo mamaya. Kumuha na lang muna kayo ng room number sa receptionist para makapagpahinga na kayo. Jean, tara na sabi. Bilisan mo. Oo na, heto na. Sige Kyla, Bradley. Nice to meet you ulit.
Nagkatinginan daw sila noon, Miss Ligaya. At kahit na hindi nila sabihin ay pareho ang kanilang kutob, na ang babaeng kanilang nakabangga ang siyang mapapangasawa ni Matthew. Dahil sa maayos na pakikitungo nito sa kanila, mas lalong nabuo kay Kyla ang kagustuhan na lapitan ito muna bago si Matthew. Ngunit sa kabilang banda, ay hindi rin naman daw niya noon mapigilan ng makonsensya para sa babae dahil ang akala niyang lalaking mapapangasawa niya ay may ibang babae pa lang na buntis. Ngunit nangyari ang nangyari at alam niyang mas mabuti nang siya mismo ang magsabi ng katotohanan kumpara sa kung kanino pa muna ito makarating bago kay Matthew. Na makakuha na sila ng silid, agad silang inihatid ng crew ng resort sa isang twin bedroom. Hindi naman yun bago sa magkaibigan dahil sanay na silang magkasama sa pagtulog sa kwarto. Papasok na sana sila nang biglang mapansin ni Kayla ang isang lalaking nagmamadaling naglalakad papunta sa isang malaking gusali na nag-iisang nakatayo sa kaliwang bahagi ng resort. Kumpara sa ibang mga silid, gawa ito sa konkretong bato at may modernong disenyo. Sandaling nilingon ni Kyla si Bradley at ang makita niyang abala ito sa pakikipag-usap sa matandang crew ng resort, tahimik siyang umalis upang sundan si Matthew. Habang papasok sa pasilyo, mabagal at alerto ang mga hakbang ni Kyla. Sinikap niyang bawat galaw ay puno ng ingat habang sinusundan ang lalaki. Biglang lumiko si Matthew sa isang pasilyo, kaya akmang susunod agad si Kyla. Ngunit nang akmang liliko na rin siya, bigla niyang nadinig ang boses ng isang matandang babae. Dahil dito, mabilis siyang nagtago, ngunit sapat ang distansya para mapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nandito na ang lahat ng mga bisita, Matthew. Panahon na para sa ating binabalak. Handa ka na ba, anak? Opo, Nay. Mabuti. Nararamdaman kong magtatagumpay tayo ngayon. Anak, sa wakas, magkakaroon na ng katuparan ng ating mga plano. Mabuti na lamang at magaling kang pumili ng mapapangasawa. Wala siyang kaalam-alam sa tunay nating pakay sa kanya. Nay, hindi ba natin pwedeng isakatuparan nito nang hindi siya mapapahamak? Anong pinagsasabi mo? Una pa lang, alam mo nang kailangan natin ang katawan niya para maging sisidlan ng lahi natin. Hindi naman siya mamamatay, Matthew. Dadalhin lamang niya ang mga anak mo. Pero alam niyo kung gaano ito kadelikado, Nay. Pwedeng hindi kayanin ng mapapangasawa ko ang pagbubuntis. Kapag namatay ang anak namin, kabawasan yun sa aking lakas. Hindi ko gustong mangyari yun. Alam ko yan, Matthew. Alam kong kinakabahan ka sa posibleng mangyari. Pero magtiwala ka sa akin, anak. Mas makabubuti kung masusunod ang orihinal nating plano. Bakit ba kasi hindi na lang kami magpakasal? Kapag nasiguro nating kaya niyang dalhin ng maayos ang anak ko. Alam niyo naman na kapag ikinasal na ako, magdudugtong ng buhay namin ng aking asawa. Kapag namatay siya, mawawalan rin ako ng lakas. Magiging mahina ako. Kaya nga, pagbutihin mo, anak. Isa pa, gusto mo rin namang maging susunod na pinuno ng lahi natin, di ba? Hindi mangyayari yon kung hindi ka ikakasal bukas ng gabi sa mismong kabilugan ng buwan. Pero Nay, hindi tayo sigurado kung walang mangyayaring masama. Ay nako, kumalma ka nga anak. Walang masamang mangyayari. Basta't masiguro mo lang na hindi makakalabas ng islang ito ang mapapangasawa mo. Magtatagumpay ang plano natin. Nang makakuha na sila ng silid, agad silang inihatid ng crew ng resort sa isang twin bedroom. Hindi naman yun bago sa magkaibigan dahil sanay na silang magkasama sa pagtulog sa iisang kwarto. Papasok na sana sila nang biglang napansin ni Kyla ang isang lalaking nagmamadaling naglalakad papunta sa isang malaking gusali. Abala naman si Bradley sa pakikipag-usap sa crew habang tinutulungan itong ayusin ang kanilang mga gamit. Kaya hindi niya napansin na tahimik nang umalis si Kyla upang sundan si Matthew. Habang papasok sa pasilyo, naging mabagal at alerto ang mga hakbang ni Kyla. Bawat galaw niya noon ay puno ng pag-ingat habang sinusundan ang lalaki. Bigla naman lumiko si Matthew sa isang pasilyo. Kaya pasubok na sumilip si Kyla sa direksyong pinuntahan nito. Nang makita niya ang lalaki na nakatalikod at nakaharap sa isang matandang babae, doon na daw siya humanap ng mapagtataguan.
Kayla? Ano pa nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala? Bradley, pakiramdam ko may masamang mangyayari kay Jean. Ano? Teka, bakit? Paano mo naman nasabi? Sinundan ko kanina si Matthew, kaya ako nawala. Ano? Akala ko ba sa mapapangasawa niya ka muna lalapit? Alam ko yan. Hindi naman ako lumapit at nakipag-usap sa kanya. Pero may narinig ako, Bradley. Mukhang kausap niyang nanay niya kanina. Oh, tapos? Anong narinig mo? Hindi ko alam ang eksaktong pinag-uusapan nila pero narinig kong gagawin nilang sisidlan ng lahi nila si Jean. May sinabi pa nga siya na parang magdudugtong ang buhay nila. Oras na ikasal sila. Kaya ayaw niyang may mangyaring masama rito. Siguro gusto lang niya talaga si Jean, Kayla. Nakausap naman natin siya kanina, di ba? Aminin mo. Mukha naman siyang mabait at maayos sa babae. Hindi eh. Ibang pagkakasabi nila, Bradley. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko. May masama silang binabalak kay Jean. Sigurado ka ba dyan, Kayla? Oo, sigurado akong ibang ibig sabihin ng mga narinig ko. Anong gagawin natin? Kailangan natin kausapin si Jean. Sa palagay mo ba makikinig siya sa atin? Yung balita pa nga lang na buntis ka sa mapapangasawa niya, hindi ko na alam kung paano siya mag-react. Yan pa kayang sasabihin mong may masamang binabalak si Matthew sa kanya? Susubukan lang nating magpaliwanag. Kung hindi siya makikinig, aalis na lang tayo. Ang importante, nabalaan natin siya. Sige na nga. Sandali. Tumawag ka na ng bangka na susundo sa atin ngayon. Heto ang number na naghatid sa atin kanina. Nakasave sa cellphone ko. Imposible yan. Bakit? Walang signal dito. Kanina pa ako sumusubok maghanap para matawagan sana kita pero wala talaga eh. Bad trip. Wrong timing palaging signal na yan. Hayaan mo. Susubukan kong magtanong mamaya sa crew ng resort kung saan tayo pwedeng kumuha ng bangkang sasakyan pa uwi. Mabuti pa nga. Oh, kumusta pala ang pakiramdam mo? Ayos naman. Medyo masakit lang ang ulo ko. Siguro sa haba ng biyahe natin kanina. Magpahinga ka na muna. Okay, sige. Dahil sa pagod, pinili na lamang ni Kayla na mahiga at ipikit ang mga mata. Umaasang madadala siya ng antok palayo sa mga iniisip. Ngunit kahit ilang ulit siyang bumaling sa higaan, paulit-ulit namang tumatakbo sa kanyang isipan ng mga salitang narinig niya mula kay Matthew at sa ina nito. Para bang may dalang malamig na kilabot sa kanya, ang bawat alaala na yon, Miss Ligaya. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag ngunit malinaw niyang nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Lalo na tuwing sumasagi sa isip niya ang pagkakabanggit ng matanda tungkol sa pagiging sisidlan ng mapapangasawa ni Matthew. Hindi niya mapigilang manginig sa takot at pusang napahawak sa kanyang munting umbok ng tiyan. Sa kabilang higaan, napansin ni Bradley ang hindi mapakaling kilos ng kaibigan. Hindi na siya nagtanong pa, sa halip tahimik na lamang daw siyang bumangon at nagtungo sa maliit na kusina ng cabin. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging tunog ng kutsarang humahalo sa baso ang maririnig habang nagtitimpla siya ng gatas. Pagbalik niya, walang imik niya itong iniabot kay Kayla. Dahan-dahang umupo naman si Kayla mula sa pagkakahiga. Tinanggap ang baso at agad na lumagok doon. Para bang umaasang mapapawi nito ang kaba na bumabalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Ngunit kahit ang init ang gatas ay hindi sapat para maalis ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga bato. Salamat. Bakit hindi ka pa rin makatulog? Akala ko ba pagod ka? Hindi mawala sa isip ko yung mga narinig ko kanina. Kinikilabutan ako. Lalo na sa tuwing naririnig ko ang boses ng ina ni Matthew. Nakakakilabot kasing pakinggan. Huwag mo nang masyadong isipin yun. Baka ikasama pa ng pakiramdam mo yan. Hindi ko nga mapigilan eh. Sana pala hindi na lang ako pumunta dito. Nandito na tayo. Huwag mo nang pagsisiyan yan. Ang mabuti pa, ubusin mo na yung gatas mo para makatulog ka na rin. Ipahinga mo na ang sarili mo. Hindi makakabuti yan sa bata. Oh, neto. Ubus na. Salamat ulit. Magpahinga ka na ha. Oo na po. O sige na, good night. Good night din. Oh, parang may tao. Ay, diyan ka na lang. Ako na magbubukas. Ano yun? Pasensya na sa abala. Ito kasi ang kwarto namin kanina. May naiwan lang ang kapatid ko sa loob. Ganun ho ba? Ano po yun? Para ako nang kumuha para sa inyo. Doon sa banyo may isang itim na bag sa ibabaw ng lababo. Pasuyo na lang. Importante kasi mga gamit yun ng kapatid ko. Sige ho. Kunin ko lang ho sandali ha. Tuloy po muna kayo.
Masyado na pong masamang panahon sa labas. Anak ko, hindi na. Salamat na lang. Ako nga pala si Bobby. Siya naman ang kapatid ko si Cassie. Magandang gabi po. Ako po si Kyla. Ang ganda mo naman kasi, lalo ng kutis mo. Salamat. Hindi kanya masasagot eh. Hindi siya nakakapagsalita. Ganun po ba? Nga pala, hindi ko alam na pwede palang mag-rent dito. Kahit may kakasal. Ang sabi kasi nila sa akin last time, arkilado raw ang buong isla tuwing may events. Ang pinapapasok lang daw ay mga imbitado. Kanina nga ay nasa loob na kami ng cabin na to at pinalis pa kami nang malaman na hindi kami kasama sa mga bisita. Hindi ko lang po alam. Hindi naman po kami nagka-problema kanina paglapit sa receptionist. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga sana kami pupunta dito kaso hindi mapigilan itong kapatid ko nung nalaman na ikakasal na si Matthew. Kakilala niyo po si Matthew? Ay, hindi ko pa siya nakikita pero kasintahan siya ng kapatid ko. Bigla na lang iniwan si Cassie tapos nabalitaan namin na ikakasal na pala. Ho? Eto na po ang gamit nyo. Pasensya na, natagalan ako eh. Naulog kasi sa likod ng washing machine. Hindi ko agad napansin kaya naghanap pa ako ng gusto. Wala yun. Sige, salamat. Aalis na rin kami. Sandali ho. Bakit? Ano yun? Tama ho bang pagkakarinig ko kanina? Boyfriend ho ni Cassie si Matthew? Oo. Ano? Pero, Sandali. Bakit parang biglang-bigla kayo Sino ba kayo? Nandito ho kami dahil din kay Matthew. Bakit? Akala ko ba hindi rin naman kayo mga imbitado? Hindi nga ho eh. Pero hindi ho kami nandito ng kaibigan ko para magbakasyon. Kaibigan? Hindi ba kayo mag-asawa? Hindi ho. Kung ganun, ikaw, Kyla, ikaw ang mapapangasawa ni Matthew. Tama ba ako? Alam mo ba kung anong ginawa ng mapapangasawa mo sa kapatid ko, ha? Teka, sandali. Mali ho kayo. Anong mali? Hindi ho si Kyle ang mapapangasawa ni Matthew. Nandito ho kami dahil nabuntis siya ang kaibigan ko. nabalitaan lang din ho namin na ikakasal na siya. Kaya kami nandito. Gusto ko lang sanang sabihin sa kanyang tungkol sa anak namin. Buntis ka? Opo. Anak ng tukwa naman oo. Buntis din ang kapatid ko. Binuntis siya ni Matthew. Aba, ang lagay pala nito. Kabit ang kapatid ko. Gaano katagal na ho ba silang hiwalay? Mga 4 na buwan pa lang. Halos 1 taon niyang pinaibig ang kapatid ko. Tapos bigla na lang iniwang basta-basta. Ho? Ibig sabihin, kabit din ako? Sandali. Uminahon ho kayo. Hindi makabubuti sa kalagayan ninyo ang nangyayari ngayon. Ang mabuti pa, Kuya Bobby, pumasok ko kayo ni Cassie. Pag-usapan ho natin ito ng maayos. Hindi na. Aalis na kami ng kapatid ko. Kung hahabulin niyo si Matthew na yon, sa inyo na. Hindi ko hahayaang makihati pang kapatid ko sa walang kwentang lalaking katulad niya. Sandali ho. Wala ho kayong masasakyan dito pa uwi. Wala pong nadaang pampasayarong bangka. Kailangan pa ho natin maghanap ng signal bukas para matawagan ang kinausap naming susundo sa amin dito. Ano? Oo. Aray ko. Ha? Bradley, sumasakit ang tiyan Ano? ko. Diyos ko. Sandali, anong gagawin ko? Kailangan kang madala sa ospital. Sandali, Kyla. Teka, anong gagawin mo? Akala ko ba walang masasakyan paalis ng islang ito? Paano mo siya madadala sa ospital? Shit. Oo nga pala. Kyla, sandali lang ha. Hahanap ako ng signal. Ay, Cassie, dito ka nga muna sa loob. Maupo ka muna. At baka mamaya ikaw naman ang sumama ang pakiramdam. Susubukan kong humanap muna ng tulong sa labas. Agad nga raw itong lumabas at humanap ng tulong, Miss Ligaya. Sa loob ng cabin na iwan naman ng 3, si Kyla namimilipit sa sakit habang nakahiga sa kama. Halos mapunit nga daw ang kumot sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Si Cassie naman ang hindi na mapakali, palakad-lakad sa makipot na espasyo. Pilit iniisip kung paano makakatulong. Samantalang si Bradley na mga sandaling iyon ay tila nawawala na sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ang bantayan si Kyla o ang maghanap ng paraan para makahingi ng tulong. Halos malibot na niya ang bawat sulok ng cabin. Paulit-ulit na tinitingnan ng kanyang cellphone, umaasang may kahit isang guhit ng signal na lilitaw. Umakyat pa nga daw siya noon sa bangko. Pilit inaabot ang mga mataas na pwesto ngunit sa bawat pagsilip niya sa screen ay isa lamang ang sumasalubong sa kanya.
walang signal. Bigla namang bumukas ang pinto ng cabin, kasabay ng malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Pumasok si Bobby. May kasamang isang matandang lalaki na noon lang nila nakita. Nakasuot daw ito ng uniforme ng crew ng isla, ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Tila hindi akma ang kanyang presensya sa lugar. Nagkatinginan ng lahat sapagkat ni isa sa kanila ay walang nakakakilala sa matanda. Maging si Cassie nga daw ay hindi maitago ang pagtataka kung saan ito nahanap ng kanyang Kuya Bobby. Sa sandaling iyon, mas lalong bumigat ang pakiramdam sa loob ng cabin. Parang may kung anong hindi nila maintindihan na unti-unting sumisingit sa kanilang sitwasyon. Eto si Lolo. Matutulungan daw niya tayo. Isa daw siyang albularyo. Sandali. Sigurado ba yan? Baka kung anong mangyari sa kaibigan ko. Huwag kayong mag-alala. Wala akong gagawing masama sa kanya. Mukhang bumababa lamang ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi pa naman siya manganganak. Ho? Paano nyo nalamang buntis siya? Itatanong mo pa ba talaga yon, Bradley? Hayaan mo nang matingnan niya ang kapatid mo nang hindi ka na nag-aalala pa. Sobrang sakit, Brad. Tulungan niyo ako. Hindi pa man daw noon nakakasagot si Bradley ay lumapit na agad ang matanda kay Kayla. Una hinawakan niya ang pulso nito, tinitingnan ang tibok at init ng katawan. Bago marahan niyang hinilot ang pulso sa pamamagitan ng banayad na pagmasahe. Sunod marahan niyang inilagay ang mga palad sa tiyan ni Kayla, dahan-dahang pinipisil at inihilot ang bawat bahagi. Sinusundan ang bawat galaw ng sanggol sa loob. Habang ginagawa daw ng matanda iyon, maririnig ang marahang huni o paghinga ng albularyo. Tila isang ritual na nag-uugnay sa kanya at sa bata. Dahan-dahan niyang tinutulak at iniangat ang tiyan sa tamang posisyon. Pinipilit maayos ang posisyon ng sanggol sa sinapupunan para maharap ito sa tamang direksyon. Hindi nga daw noon mapigilang hindi mamangha ni Bradley sa ginagawa ng matanda dahil para bang inaayos daw nito ang bata sa loob. Mula ulo hanggang paa gamit lamang ang kanyang kaalaman sa tradisyonal na pamamaraan. Minsan pinipiga niya ang gilid ng tiyan o kaya naman ay pinapaloob ang palad sa ilalim upang maramdaman ang tibok at galaw ng sanggol. Habang marahang sinasabayan ng pag-ikot o pagtulak sa tiyan upang maibalik ang sanggol sa ligtas at tamang posisyon. Kitang-kita naman daw nila agad noon ang epekto ng ginawa nito kay Kayla. Dahil lang matapos ang matanda ay huminto na rin sa pag-iyak ang kaibigan at para bang biglang nakahinga ito ng maluwag. Ano pong nangyari? Delikado na bumiyahe ang buntes. Alam niyo ba yon? Alam ko po. Alam mo pala bakit hinayaan mo makabiyahe pa itong kaibigan mo? Kasi Mag-ingat ka, iha. Bumababa ang bata sa sinapupunan mo. Kahit 7 buwan na yan, may posibilidad pa rin na malaglag. Lalo na at hindi halata ang pagbubuntis sa'yo. Naiintindihan ko po. Salamat po, Lolo. Gary, Lolo Gary na lang ang itawag ninyo sa akin. Salamat po, Lolo Gary. Pasalamat kayo na may albular yung nagtatrabaho sa resort na ito. Kung hindi, anong gagawin niyo niyan? Baka kung anong mangyari sa kaibigan ko, Bradley. masyado mo naman kasing binigla si Kayla, Kuya Bobby. Aba, malay ko ba na dating kasintahan din pala siya ni Matthew? Sandali, huwag mo sabihing buntis ka rin, iha. Buntis nga ho ang kapatid ko. Sa kasamaang palad, pareho ng amang pinagbubuntis ni Cassie at Kayla. Ano ka mo? Aba, tingnan mo nga naman, ang tadhana ay talagang nagkasama pa kayo sa silidano. Lolo, may nakakatawa ba ha? Pinagkaisa ng isang lalaki ang 2 babaeng ito. Natatawa pa kayo? Nako, pasensya na. Hindi ko naman intensyon na inising kayo eh. Sa katunayan na andito ako para sa mapapangasawa ni Matthew. Naniniwala akong delikado ang buhay niya. Sandali. Alam niyo rin ho na may binabalak na masama si Matthew? At ang ina niya sa kanyang mapapangasawa? Aba, oo. Sa katunayan, kaya ako nandito ngayon sa islang ito para magkunwaring trabador sa resort at hanapin ang ikakasal na babae. Sandali nga. Isarado natin ang pinto. Mamaya may makadinig pa sa atin
Lolo Gary, ano ho bang nangyayari? Sandali. Ikaw ang mapapangasawa niya, hindi ba? Hindi po. Sigurado ka? Opo. Nandito ako para sana sabihin kay Matthew ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Akala ko pa naman ay nahanap ko na ang aking kailangang iligtas. Sandali ho, Lolo Gary. Ano ho ba talagang nangyayari? Bakit kayo nandito? At bakit nyo kailangang iligtas ang mapapangasawa ni Matthew? Mas mabuti na ang hindi nyo alam, mga anak. Mga bata pa kayo. Malamang hindi kayo naniniwala sa aking sasabihin. Lalo na kung ikikwento ko lamang. Mas mabuti nang makita ninyo ng personal ang mga mangyayari. Hindi ko gustong madamay pa sa kung ano ang sinasabi niyo, Lolo. Alis na lang kami ni Cassie. Kung wala kaming masakyan, ayos lang. Maghihintay kami sa tabing dagat kesa dito sa resort. Baka makasalubong ko pang macho na yun. Mabasag ko pang mukha niya. Delikado sa labas si Cassie, Kuya Bobby. Buntis siya. Hindi siya dapat nalalamigan ng gusto. Anong gusto mong gawin ko? Hindi nga kami makakuha ng sili dahil hindi daw kami imbitado. Sinabi mo ba sa receptionist ang pangalan ng kapatid mo? Bakit ko naman gagawin yan? Aba, malamang para mabigyan kayo ng silid. Sino ba ang may koneksyon sa ikakasal? Hindi naman ikaw, kundi si Cassie. Kung hindi sila masyadong mahigpit sa pagpapasok sa resort na ito, palagay mo ba ay magkukunwari pa akong trabador nila kung pwede naman pala akong maging bisita na lamang kunwari? Kahit na. Mas mabuti nang umuwi na kami ng kapatid ko. Uuwi na rin kami bukas, Kuya. Mas mabuti kung hintayin mo na lang kami at sabay-sabay na tayong umalis. Magkapatawag na lang ako ng ekstrang bangka. Oras na makontak ko na yung kausap kong susundo sa amin. Walang nagawa ang magkapatid kundi magpalipas ng gabi sa resort. Sa tulong ni Lolo Gary, nakakuha sila ng hiwalay na cabin para doon makapagpahinga at muling makabawi sa nangyari. Samantala na iwan sina Kyla at Bradley sa kanilang silid. Sa kabila ng katahimikan, hindi mapigilan ni Bradley ang awa at pangamba para kay Kyla. Hindi daw siya makapaniwala na mararanasan ng kaibigan niya ang ganoong klase ng pagsubok sa buhay. Ang mabuntis pa lang na lalaking iniwan siya ng walang paliwanag ay matinding sakit na. Paano pa kaya ang malaman niyang hindi lamang siya ang nakarelasyon nito sa parehong panahon? At ang mas malala pa, parehong nabuntis ni Matthew ang isa pang babae. Ang bigat ng katotohanan iyon ay parang humagupit sa dibdib ni Bradley ng mga oras na iyon. At iyon na nga ang nagtulak sa kanya para dahan-dahang lumapit sa tabi ni Kyla. Umupo daw siya sa gilid ng kama nito, marahang pinagmasdan ng kaibigan habang nakasandal sa mga unan. Gusto daw niyang magbitaw na nakakaaliw na salita gaya ng dati pero ang mga labi niya ay nanatiling nakasara. Siguro ay dahil alam daw niyang sa puntong iyon, hindi mabubura ng mga biro ang lahat ng sakit na nararamdaman ng kaibigan. Oh, Kyla. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi na ba ulit sumasakit ang tiyan mo? Hindi naman, sa totoo lang. Sobrang ginawa nung ginawa ni Lolo Gary. Hindi ka ba nawiwerduhan sa kanya? Hindi naman, ang totoo niyan. Gusto ko nga malaman kung ano yung sinasabi niyang hindi natin paniniwalaan, ang hindi natin nakikita mismo. Ay, huwag mo nang subukin pang alamin yon. Aalis na tayo bukas eh. Alam ko naman. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Alam ko na iniisip mo ang magiging kinabukasan niyo ng anak mo. Gusto kong sabihin na huwag ka na mag-alala at lalong huwag kang matakot. Ako ang bahala sa inyo, Kyla. Hindi ko kayo pababayaan. Bradley naman. Alam mo namang hindi ko gusto na inaasa sa yung mga ganitong bagay. Alam ko yun. Pero hindi ko rin naman kayo matitiis eh. Kyla, wala bata pa tayo. Lagi tayong magkasama sa lahat ng bagay, hindi ba? Kahit na, iba na ngayon. Malalaki na tayo. Sobra-sobra na nga itong ginawa mo sa akin pagsama dito sa isla. Eh bakit ba kasi hindi na lang tayo? Ano? Kyla, alam kong wrong timing. Alam kong marami kang iniisip. Pero hindi ko lang mapigilan eh. Pagkatapos ng lahat ng nangyayari sa'yo ngayon, gusto kitang alagaan habang buhay. Hindi ko gusto na nakikita kang nasasaktan ng ganito. Pero hindi mo nga obligasyon na ayusin ang buhay ko. Buhay ko ito, Bradley. Kaya ko itong haraping mag-isa. May trabaho naman ako eh. Work from home naman yon. Kaya kahit nag-aalaga ng bata, kaya ko pa rin magtrabaho.
Hindi ko naman sinasabi ito dahil sa awa o dahil hindi ako naniniwala sa kakayahan mo. Malakas ka at matyaga ka, Kayla. Alam kong kayang-kaya mo ito. Pero gusto kitang tulungan. Hindi dahil kaibigan mo ako, kundi dahil gusto kita. Bradley naman. Hindi ba't bata pa lang tayo may kasunduan na tayo na hindi tayo pwedeng mahulog sa isa't isa? Alam ko. Pero hindi ko mapigilan eh. Hindi ko magawang kalimutan yung nararamdaman ko. Sinubukan ko naman eh. Kayla, ilang taon akong nagpakakaibigan lang sa'yo. Nung naging kayo ni Matthew, iginalang kita. Lumayo ako para mabigyan ang sarili ko ng space. Para makapag-isip at makalimutan tong nararamdaman na ito. Pero lalo lang kitang namimiss. Bradley, importante ka sa akin. Sobrang laki ng halaga mo sa akin. Hindi ko kaya pag nawala ka. Hindi ako mawawala. Kaya nga gusto kitang samahan hanggang sa pagtanda, di ba? Pero paano kung hindi ito maging maayos? Paano kung hindi pala tayo pwedeng maging tayo? At mas komportable palang maging kaibigan. Hindi natin maibabalik ang dati. Once subukan natin ito, alam mong imposible yon. Bakit mo ba iniisip na hindi magiging maayos kung magiging tayo? Hindi mo ba ako gusto kahit katiting? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Hindi dahil sa nararamdaman ko, Bradley. Iti ano pala? Gusto din kita. Bata pa lang tayo, gustong gusto na kita. Kaya nga ako nagsimula ng kasunduan na yan eh. Hindi para hindi mo ako magustuhan, kundi para mapigilan ko ang sarili ko. Yun naman pala eh. Bakit? Bakit hindi natin subukan ngayon? Dahil ilang taon ko rin kinimkim ito, Bradley. At nakumbinsi ko ang sarili ko na kailangan kong isang tabing nararamdaman ko sa iyo. Dahil kaibigan kita at hindi kita kayang mawala. Tingnan mo naman ako. Naging ganito na nga ako. Ibinigay ko ang sarili ko sa isang lalaki na akala ko makakapagpabago ng lahat. Kayla, Ngayon pa ba? Ngayon pa ba ako bibigay sa iyo kung kailan wala na akong maibibigay? Kung kailan ubos ng lahat ng emosyon ko? Bradley, hindi mo deserve yun. Tsaka ang kapal naman ng mukha ko, di ba? Binigay ko yung sarili ko sa ibang lalaki pero sa uli, sa'yo lang din pala ako babalik. wala namang problema sa akin yun eh. Bradley naman. Makinig ka sa akin. Hindi kita pinipilit, Kayla. Ang gusto ko lang ay malaman mo na nandito ako parati para sa'yo. Mahal kita at hindi bilang kaibigan lang. Handa akong saluin ka anumang pagkakataon. Handa akong tanggapin ka anumang pagkakamaling nagawa mo. Hindi kita huhusgahan, Kayla. Alam mo yan. Pero paano kung... Kaya nga kita hindi minamadali, hindi ba? Kung natatakot ka pa rin, kung sa palagay mo hindi talaga tayo pwede, at mas makabubuti na magkaibigan na lang tayo, naiintindihan ko. Walang problema. Pero hayaan mo sana akong ipakita sa'yo na totoong mahal kita. Na kaya kong magpakaama sa magiging anak mo. Kitang-kita daw noon sa mga mata ni Bradley ang sinseridad at pagmamahal, Miss Ligaya. At pilit man itong itinanggi ni Kayla sa sarili, ramdam niyang matagal na niyang pinapangarap marinig iyon mula pa noong una niyang minahal ang kaibigan. Ngunit sa puntong iyon magulo pa ang isip niya. Hindi pa niya alam kung ano ang tama kaya pinili niyang huwag munang magdesisyon. Gaya ng sabi ni Bradley, hindi niya pinipilit si Kayla at hindi rin naman niya pipilitin ang sarili niya. Hahayaan na lang nilang tadhana ang mabigay ng dahilan kung ano ang nararapat. Kaya naman sa gabing iyon, pareho nilang naranasan ang munting ginhawa. Dahil sa wakas, nagawa nilang ipahayag sa isa't isa ang tunay na nararamdaman. At sa kabila ng lahat na natili ang pag-asa na balang araw, umayon rin sa kanila ang tadhana. Kinabukasan, handa na ang kanilang mga gamit para sa pag-alis. Mag-isa nang nakaupo sa loob ng cabin si Kayla habang hinihintay si Bradley. Nasa labas at pilit naghahanap ng signal. Habang nag-iisa, nilibang niya ang sarili sa keypad ng kanyang cellphone. Biglang may tumunog na malakas na katok sa pintuan. Sa pag-aakalang si Bradley yon, agad siyang tumakbo at pinuksan ng pinto. Ngunit nang makita niyang isang matikas na lalaki na nakasuot ng itim na tuksido na nakatayo sa harap niya, agad daw na nanlamig ang kanyang buong katawan. Napaurong na lamang siya noon, halos mautal, at ang kanyang puso ay tumibok ng sobrang bilis. Matthew, Kumusta ka na, mahal ko? hanggang dyan ka na lang.
Huwag na huwag kang lalapit sa akin. Bakit naman? Hindi ba ako pwedeng lumapit sa babaeng mapapangasawa ko? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmagaling, mahal. Alam kong iniwan kita ng biglaan. May mga kailangang asikasuhin lang ako noon. Isa na doon ang sorpresa ko sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang sinasabi ko hanggang dyan ka na lang. Mahal naman. Hindi mo ba ako kayang patawarin? Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Tumahimik ka! Walang ano man ang lalabas pa sa bunganga mo. Hindi ko paniniwalaan dahil nuknukan ka ng sinungaling. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil bumalik na muli ang pinakamamahal mong si Bradley? Kaya ba may lakas ka ng loob na itaboy ako dahil sa kanya? Huwag mong idinadamay si Bradley dito, Matthew. Wala siyang kinalaman sa nangyari sa atin. Tsaka bakit ba masyado kang mayabang ngayon, ha? Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Anong sinasabi mo, mahal? Alam ko ng mga katarantaduan mo, Matthew. Alam ko ng ginawa mo. Alam kong bukod sa akin may iba ka pang karelasyon. Si Cassie, natatandaan mo ba siya? Sabihin mo nga sa akin. Siya lang bang kasama? O meron pa? Bakit nakapasok ako sa resort na to? Imbitado pala ako sa kasal mo, kahit si Cassie. Ano to? Imbitado sa kasal mo ang iyong mga kabit? Ibang klase ka rin, ano? Sobrang kapal na mukha mo, Matthew. Magbabaliwanag ako, mahal. Mali ka ng akala. Hindi ka isang kabit. Tantanan mo ako, Matthew. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Ngayon, kung ayaw mo mag-iskandalo ako sa mismong araw ng kasal mo, umalis ka sa daan at aalis na ako sa islang to. Hindi pwedeng mangyari yan, mahal. At bakit hindi? Dahil ikaw ang aking mapapangasawa. Hindi naman pwedeng walang bride sa mismong araw ng kasal, hindi ba? Anong sinasabi mo? Ano ba? Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa iyo. Ano ba? Bradley! Tumahimik ka, Kayla. Kung ayaw mo ngayon pa lang, ay kitiling ko ng buhay ng pinakamamahal mong kaibigan. Ano? Anong ginawa mo kay Bradley, ha? Anong ginawa mo sa kanya? Malalaman mo mamaya, mahal. Sa ngayon, kailangan mo munang mag-ayos. Dahil ngayong gabi, ay dadausin ang pinakakahintay natin, ang pag-iisang dibdib. Hindi. Matthew, hindi ako magpapakasal sa iyo. Bakit naman? Hindi mo ba gustong mabigyan ng buong pamilya ang anak natin? Matthew, huwag mong gawin to. Halika na. Sumama ka na sa akin! Iwan mo ako. Hindi ako magpapakasal sa iyo dahil hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Anong sabi mo? Hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. At sino pala, ha? Si Bradley. Sa palagay mo ba talaga? Manuloko mo ako, ha, Kayla? Huwag ka nang umasa pa. Mahal, ramdam ko ang sanggol sa sinapupunan mo. Dugo at laman ko ang nandyan. Kaya akid lamang kayo. Malakas na hinila ni Matthew si Kyla, Miss Ligaya at kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya noon, hindi siya nito binitawan. Pilit niyang binawi ang kanyang braso, nanginginig sa takot habang sinusubukang makawala. Ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki at ipinahiwatig na wala itong balak na pakawalan siya. Samantala sa kabilang banda walang kamalay-malay si Bradley sa nakaambang panganib sa kanyang likuran. Abala siya sa paghahanap ng signal noon. Paulit-ulit na itinataas ang cellphone umaasang makakuha ng kahit isang linya. Hindi niya namalayan ang lalaking dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likod. Sa isang iglap, isang malakas na hampas sa ulo ang tumama kay Bradley. Napaatras siya, nanlabo ang kanyang paningin at bago pa man siya makalingon o makalaban, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Sa loob lamang ng ilang segundo nawalan siya ng malay. Ilang oras pagkatapos noon, Miss Ligaya, nagising si Kayla sa isang puting silid. Nang bumangon siya mula sa pagkakahiga, napansin niya agad ang suot niyang puting wedding gown. Malinis, maayos at mukhang mamahalin. Para bang inihanda talaga iyon para sa kanya dahil sukat na sukat sa kanyang katawan. Dahil doon lalo siyang kinabahan. Agad siyang bumangon mula sa kama. Halos matisod pa siya sa pagmamadali habang dumediretso sa pintuan. Nang mahawakan niya ang seradura, doon niya napagtantong nakalak iyon mula sa labas. Doon na tuluyang sumikip ang dibdib niya, Miss Ligay. Sunod-sunod niyang hinampas ang pinto. Paulit-ulit siyang sumigaw ngunit walang sumagot. Habang tumatagal, unti-unti siyang nanghina, umiiyak. Napasandal na lamang siya sa pinto at pilit kinokontrol ang paghinga upang hindi tuluyang magpanik. Pagharap niya sa loob ng silid, may napansin siya.
isang pares ng paa na bahagyang nakausli mula sa kabilang bahagi ng kama. Napatigil siya noon. Kahit natatakot, dahan-dahan siyang lumakad palapit. Nanginginig ang bawat hakbang niya habang papalapit. Pagdating niya sa kabilang panig ng kama, doon niya nakita ang isang babaeng nakahiga sa sahig. Nakasuot din ito ng puting wedding gown, ngunit ang laylayan nito ay basang-basa ng dugo. Napaatras si Kyla sa takot. Ngunit nang mapansin niyang hindi gumagalaw ang babae, pinilit niyang lumapit muli. Nanginginig ang mga kamay niya habang marahan niyang itinaas ang laylayan ng damit nito. Doon niya nakita kung saan ang galing ang dugo. Sa pagitan ng mga hita ng babae, may nakita siyang namumuong laman. At kahit hindi niya iyon lubos na tinitigan, alam niya na agad kung ano yun, isang sanggol. Nang ibalik niya ang paningin sa mukha ng babae, doon niya ito tuluyang nakilala. At sa mga sandaling iyon, Miss Ligaya, para bang gumuho ang buong mundo niya sa sobrang takot. Ate Jean, Kyla, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? ang anak ko. Anong nangyari sa anak ko? Ate, Ano to? Bakit puro dugo ako? Hindi, nasaan ang baby ko? Hindi, wala nang baby ko. Matthew, anong ginawa mo sa anak ko? Matthew! Anong ginawa mo sa anak ko? huminahon ka muna. Hindi ka na maririnig. Nakakulong tayo ngayon sa kwartong to. Ano? Ayop ang lalaking yon. Niloko niya ako. Pinatay niya ang anak ko. Anong ginawa niya sa'yo, ate? Kala limo siya. Pinatay niya ang anak ko dahil hindi niya daw ito kalahi. Hindi daw ito nagmana sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Gising na pala ang aking magiging manugang. Sino ka? Hindi mo ba kilala ang ina ng iyong mapapangasawa? Di bale, may ilang oras pa bago ang kasal. Pwede pa nating kilalanin ang isa't isa. Hindi ako magpapakasal kay Matthew. At sino namang may sabi na kailangan niya ang pagsang-ayon mo? Bakit niyo ba ito ginagawa? Anong kailangan niyo sa amin? Nandito kayo dahil isa sa inyo ang magtataguyod ng nauubos na naming lahi. At sa lahat ng mga babaeng nasa islang ito ngayon, ikaw lamang ang nag-iisang tugma sa aking anak. Hindi mangyayari yan. Hindi ako makakapayag na makasal sa anak mo. Sino ba kayo, ha? Ano bang klase mga nilalang kayo? Oh, Matthew! Tama ng pagsasayang ng oras, Nay. Kailangan na nating ihanda ang lugar na pagdarausan ng kasal. Pasensya ka na anak. Hindi ko lang mapigilang hindi masilayan ang iyong mapapangasawa. Nga pala, handa na ba ang ating mga bisita? Opo, oras na lang ang hinihintay. Mabuti. Halika anak. Hayaan na muna natin makapagpahinga ang mapapangasawa mo. Sandali! Matthew! Ano ba talagang nangyayari? Bakit mo to ginagawa? Magpasalamat ka na lang at ikaw ang mapapangasawa ko, Kyla. Kumpara sa kahantungan ng ibang mga bisita natin ngayon, swerte ka. Dahil bibigyan pa kita ng mahabang buhay at pagkakataon maging malakas at makapangyarihan. Hindi kita maintindihan, Matthew. Nandito ako dahil gusto ko sanang akuin mong anak natin. Para panagutan mo at sustentuhan siya. Pero kung ganito, na marami pala akong kahati sa'yo, at hindi lang pala akong binuntis mo, ayoko na. Ako nang bahala sa anak ko. Hindi mo na kailangan gawin yan. Ang mabuti pa, ihanda mo lang sarili mo. Dahil isang oras na lang, ikakasal na tayo. Hindi nga ako magpapakasal sa'yo. Magpapakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo, Kyla. Wala kang pagpipilian. Matthew! Matthew, hindi! Mag-usap tayo! Buksan mo to! Pakiusap, palabasin mo ako! Noong mga sandaling iyon, Miss Ligaya, napaiyak na lamang ang dalawang babae sa loob ng silid. Hindi nila alam kung ano ang dapat gawin, ni kung ano ang susunod na mangyayari. Pareho silang nakaupo sa magkabilang sulok ng silid, tila napako sa kinatatayuan. Nakatitig sa kawalan habang pilit na inuunawa ang bangungot na kanilang kinasadlakan ng mga oras na yon. Lumipas ang ilang minutong katahimikan, si Kyla na ang unang naglakas loob na kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jean, ngunit nanatili pa rin itong nakaupo sa pwesto nito. Tila hindi pa rin matanggap ang sinapit ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nanginginig ang kanyang katawan at ang mga mata niya ay nananatiling nakapako sa dugo.
na para bang ayaw niyang paniwalaan ang nangyari. Hindi naman mapigilan ni Kyla ang makadama ng matinding simpatya para sa babae. Ngunit kasabay nito ang unti-unti ring paggapang ng takot sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan niya si Jean noon. Hindi daw niya maiwasang isipin ang sarili lalo na ang batang dinadala niya. At ang posibilidad na iyon din ang kahantungan nito. Sa sandaling iyon, mas lalong lumalim ang kanyang pangamba sapagkat hindi na lamang ito basta hinala dahil alam niyang anumang oras ay maaaring mangyari yun sa kanya. Paano mo siya nakilala? Isa akong bayarang babae. At umiibigat na humaling ako sa kanya ng napakabilis. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin pero pakiramdam ko noon. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Kaya naman, nang malaman kong buntis ako, sabik na sabik akong ibalita sa kanya yon. Pero ilang araw lang, nabalitaan kong ikakasal na siya. Nung nakasalubong ka namin, kararating mo lang din ba nun? Oo. Kahapon. Kasama ko ang kapatid mo si Kuya James. Akala ko kasi surprise ni Matthew ang kasal na ito para sa akin. Hindi lang niya sinabi pero alam niyang buntis ako. At ito ang paraan niya para ipakita na mahal niya kami ng magiging anak niya. Pero Ate, nakilala ko si Cassie. Nalaman kong kabit siya ni Matthew. Pinalayas ko sila sa resort. Akala ko nandito siya para sirain ang kasal namin. Pero buntis din siya. 3 buwan na rin ang tiyan niya, katulad ko. At hindi lang siya. Marami pa. Mga babaeng napadpad sa islang ito na malamang sinadyang ibalita na ikakasal na si Matthew. Kagaya ko. Akala nila para sa kanilang kasal na to. Marami sa kanilang buntis din katulad ko. At palagay ko, yun ang kailangan ni Matthew. Palagay ko, may kailangan siya sa sanggol at kailangan hindi ito tao para mapili ka niya. ate, anong ibig mong sabihin? Kahapon, nung nakausap ko siya, sinalubong niya ako ng masaya. Pero, nung hinawakan niyang tiyan ko, biglang nagbagong itsura niya. Ang sabi niya sa akin, akala niya akong pinakahihintay niyang babae na magdadala ng kanyang lahi. Pero, hindi pala. Sinaktan niya ako pagkatapos noon. At hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nawala na ako ng malay. Diyos ko, ibig sabihin, anong klaseng nilalang ang pinagbubuntis ko ngayon? Bakit akong pakakasalan niya? Kyla, tumingin ka sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang gusto niyang mangyari sa anak mo pero kailangan mo magtiwala sa kanya. Siya ang magliligtas sa'yo dito. Anong ibig mong sabihin? Paano? Paano kung isang halimaw ang dinadala ko? Hindi ko kaya. Ayoko magkaanak ng halimaw. Kaya makinig ka. Pakiusap. Sa ating lahat, ikaw lang ang may pagkakataon. Mamaya na makaharap si Matthew. Ano? Mamaya sa kasal niyo. Saksakin mo siya. Patayin mo siya, Kyla. Paano ko naman gagawin yan, ate? Hindi ko kayang pumatay. Kailangan. Kailangan, Kyla, para sa buhay nating lahat sa islang to. Ate! Heto. Itago mo itong maliit na lancet. Lagi ko yung daladala dahil sa trabaho ko. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magamit sa tiyan ni Matthew kagabi. Masyado ako nagulat at natakot sa mga pangyayari. At ngayon, ikaw naman ang may pagkakataon para gawin yun. Huwag mo sanang sayangin yun, Kyla. Kagaya ng pagkakamali ko. Pero paano kung maunahan niya ako? May kahinaan ng katulad niya, Kyla. Hindi ko alam kung ano, pero posible yun. Kailangan mo lang maging mabilis. Please. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Ang kuya ko. Alam kong nasa kami na ni Matthew ang kuya ko. Ang kaibigan mo, si Bradley. Sigurado ako nakuha na rin siya ni Matthew. Kailan kung hindi mo gagawin to, papatayin siya ni Matthew. Maniwala ka sa akin, hindi tayo makakaalis dito. Kung hindi natin siya lalabanan. Hindi ko kaya. Natatakot ako, Ate Jean. Kyla, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo kami. Noong mga sandaling iyon, Miss Ligaya, hindi alam ni Kyla kung ano ang sasabihin sa babae. Para bang mabagal na rumihistro sa kanyang isipan ang lahat ng nalaman niya.
Habang lumilipas ang bawat segundo, unti-unting nabubuo sa isip niya ang kabuuan ng katotohanan at mas nakakatakot iyon kesa sa una niyang inakala. Hindi niya akalaing ang lalaking inisip niyang isang simpleng babaero lamang ay higit pa pala roon. Isa pala itong halimaw na nagkukubli sa likod ng gwapo nitong anyo at mapang-akit na karisma. Isang nilalang na gumagamit ng panilinlang para makakuha ng mga babaeng kanyang bibiktimahin at bubuntisin. Nanginginig ang mga kamay ni Kyla habang napatingin siya sa maliit na patalim na hawak niya. Sa mga sandaling iyon, hindi niya maisip kung paano niya iyon gagamitin. Kahit anong pilit niya sa sarili, hindi niya kayang gawin. Ni minsan ay hindi pa siya nakapanakit kahit hayop man lang, Miss Ligaya. Takot siya sa karahasan. Kaya hindi niya alam kung paano niya tutuparin ang ipinapakiusap ni Jean sa kanya. Bukod pa roon, hindi rin niya maisip kung paano niya harapin ang isang lalaking tulad ni Matthew gamit ang isang maliit at simpleng sandata. Sa laki na panganib na kinaharap niya noon, ramdam niyang kulang na kulang yon. Pero sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, pinili pa rin niyang itago ang patalim. Dahan-dahan niya itong isinilid sa sikretong bulsa ng kanyang wedding gown. Parang kahit papaano ay may hawak siyang pag-asa kahit hindi pa niya alam kung paano niya ito gagamitin. Halika na, Kyla. Magsisimula ng kasal natin. Hindi, ayoko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Bitiwan mo ko, ano ba? Huwag mo nang hayaang masaktan ka pa, Kyla. Bago ka sumama sa akin. Kayo dyan! Ano pang ginagawa nyo? Kunin niyo si Jen! Bilis! Hindi! Huwag mo siyang idamay dito. Matthew, hinang-hina na siya. Tama na! Kyla, hindi kita gustong saktan sa mismong araw ng kasal natin. Dala-dala mong anak ko sa iyong sinapupunan. Kaya hindi ko gustong mawalang anak ko dahil sa pagiging pasaway mo. Dahil kapag hindi ako nakapagpigil, kahit gaano pa kahalagang bata yan, papatayin kita. At sisimutin ko ang lahat ng laman mo. Naintindihan mo ba yun, ha? Naiintindihan ko. Agad na kumilos ang 2 tauhan ni Matthew upang lapitan si Jean na nakaupo pa rin sa sahig. May mga luha pa daw sa mga mata ng babae, ngunit hindi siya nanlaban nang iaahon siya ng 2 lalaki mula sa pagkakaupo at pilit na hinila palabas ng silid. Kasunod nito, si Kyla naman ay marahas ding hinila ni Matthew. Wala na siyang lakas noon para kumawala habang pilit siyang dinadala palabas. Pagdating nila sa harap ng resort, tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na tagpo. Nakahilera ang mga bangko at doon nakaupo ang mga bisita. May mga lalaki at babae na pawag na kagapos. Tila mga bihag na pinilit maging saksi sa isang seremonyang hindi nila ginusto. Sa gitna ng mga ito naroon si Bradley, duguan ng ulo at tila wala pa sa maayos na ulirat. Agad na napaiyak na lamang si Kyla noon nang makita ang kaibigan, Miss Ligaya. Ngunit isang kumpas lamang ng kamay ni Matthew ang naging sapat upang patahimikin ang lahat. Lumapit ang isa sa mga tauhan nito kay Bradley at mariing itinapat ang patalim sa kanyang leeg. Isang malinaw na babala na anumang kilos niya ay may kapalit. Sa mga sandaling iyon, bahagya pa lamang daw nakakabawi si Bradley. Pilit na kinistap ang mga mata upang luminaw ang kanyang paningin. Nang tuluyan siyang makapag-focus, ang unang bumungad sa kanya ay ang umiiyak na si Kyla. Nakatayo daw ito sa unahan, hawak ni Matthew. Nakasuot ng puting wedding gown habang ang isang matandang babae na si Aling Cathy ay maingat na inilalagay ang belo sa uluhan ni Kyla. Bigla na lamang daw nalito noon si Bradley. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang paningin sa paligid at doon niya lamang napansin ang iba pang mga tao. Lahat ay nakatali. Lahat ay walang magawa kundi tumingin sa unahan. Sa tabi niya naroon si Jean, kagaya niya nakatali rin ito. Walang imik. Ngunit bakas ang luha sa kanyang mga mata. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting sumisiksik sa isipan ni Bradley ng mga puntong yun. Yun ay ang katotohanan na ang nasa harapan niya ay isang kasal at si Kyla ang bride. Kyla? Ito na ang tamang oras. Simulan na natin ang kasal. Sandali! Sandali! Anong nangyayari dito? Kyla, akala ko ba? Bradley, patawarin mo ako. Hindi na dapat tayo pumunta pa dito. Kasalanan ko ito. Tahimik! Tumigil ka na sa kaiiyak mo, Kyla.
Magpasalamat ka't ikaw napili ngayong gabi. Kung hindi, isa ka sa mga nakatali sa bangko na yan ngayong gabi. Hindi ko po gusto ito, Aling Cathy. Tama na po! Tigilan niyo na ito! Masasamang tingin ang ipinukol ng matandang babae kay Kayla. Mga titig na puno daw ng puot at malamig na pagbabanta. Ilang sandali pa pumuesto ito sa gitna ng lugar. Dahilan upang isipin ng lahat na siya na ang mangunguna sa seremonya. Ngunit bigla itong tumabi. Mula sa gilid umakyat sa maliit na entablado ang isang matandang lalaki. Halos sabay-sabay na napasinghap ang mga taong naroon nang makilala nila si Lolo Gary. Nakasuot siya ng kasuotang pangpari, ngunit imbes na puti ay itim ang kulay nito. Isang anyong lalo pang nagpalala sa kakaibang bigat ng sitwasyon. Agad na nag-ingay ang mga nakakakilala sa matandang lalaki na katulad nila Bradley at Kayla. Sila'y napaniwala din niya sa kanyang pagpapanggap. Doon, dinig na dinig ni Bradley ang pagpupumiglas ni Kuya Bobby. Tumisigaw sa galit at nagbabanta sa panlilin lang ng matanda. Maging si James ay hindi nabigil sa kanyang reaksyon. Lalo na nang makita niya ang kalagayan ng kanyang kapatid na si Gina duguan ng suot na dami. Samantala si Bradley ay namumula ang mga mata. Nag-aapoy sa galit habang pilit na kumakawala sa pagkakagapos. Ngunit hindi sila pinansin ng mga ito. Nagpatuloy lamang ang seremonya. Sa bawat bahagi ng ritual, sa bawat salitang kailangang bigkasin ni Kayla, mas lalo pang idinidiin ng tauhan ni Matthew ang talim ng kutsilyo sa leeg ni Bradley. Unti-unting bumabaon ang talim sa kanyang balat. Dahil doon wala nang nagawa si Kayla kundi sumunod. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, napilitan siyang sambitin ng mga salitang hindi niya kailanman inisip na kanyang katatakutan. At sa bawat tugon niya, unti-unti niya nararamdaman ang pagkawala ng kanyang kalayaan. Hanggang sa tuluyan na nga siyang maitali sa lalaking minsan niyang minahal ng totoo. Sa wakas, kasal na tayo. Mabuhay ang bagong kasal! Tingnan mo nga naman, sa wakas ay narito na ang pag-asa ng ating lahi. Akin na ang iyong pulso, Kayla. Bakit po? Ang isang tao na kinasal sa isang gabunan katulad ni Matthew ay kinakailangan idugsong ang buhay sa kanyang asawa. Ang pagdadala mo ng kanyang anak ay hindi magiging madali. Isa ka normal na tao at ang sanggol sa sinapupunan mo ay isang gabunan. Kukunin niya ang iyong lakas, lalo na ngayong malapit ka ng mga anak. Gabunan po? Ano bang sinasabi niyo? Akin ang pulso mo, Iya. Hindi. Ipaliwanag niyo muna sa akin kung ano nangyayari dito. Bukod sa mga bisita mong kabit, Matthew, ano pa bang hindi ko alam sa'yo, ha? Anong klaseng alimaw ka? Anong gabunan ang pinagsasabi niyo? Gusto mong malaman? Oo! Dahil karapatan kong malaman kung anong klaseng nilalang ang lalaking ama ng anak ko. At kung anong lahi bang hinahabol-habol mo. Kailangan mo bang mambuntis ng maraming babae para lang pumili ng isang mapapangasawa? Sige, ipapakita ko siya ang gusto mong makita, Kayla. Pagkatapos niyang magsalita, bahagya munang lumayo si Matthew kay Kayla. Huminga siya ng malalim, tumingin sa bilog na buwan ng langit, bago biglang lumutang sa ere. Doon kitang-kita ni Kayla at ang iba pang mga bisita kung paano biglang lumabas ang matutulis na kuko ng lalaki, maging ang matatalim na pangin nito. Ang balat nito ay nagkulay maputla at nababalot ng mga ugat na kulay itim. At ang mga mata niya ay naging purong itim, tila walang anumang bakas ng pagkatao. Sa sobrang takot, napaurong si Kayla hanggang sa tuluyang mapaupo. Ngunit si Matthew ay hindi nag-atubiling lumapit. Halos ilang pulgada na nga lamang daw ang pagitan ng kanilang mga katawan. Dahan-dahan niyang ipinadaan ang matutulis na kuko sa makinis na balat ni Kayla mula sa mukha pababa sa leeg. Pagkatapos ay mariin na lumunok. Ano? Isa kang aswang? Tama ka, Kayla. Isa akong aswang. At ang laman ng sinapupunan mo ay katulad ko rin. Hindi totoo yan. Hindi aswang ang anak ko. Bradley, tulungan mo ako. Hindi aswang ang anak ko. Akin na ang pulso mo, Iya. Hindi, lumayo kayo sa akin. Lumayo kayong lahat. Kayla, asawa na kita. Hindi ka na makakatakas pa sa akin. Isa ka pa, demonyo ka. Anong gayumang ibinigay mo sa akin para maloko mo ako, ha? Para maloko mo kaming lahat na pinagsamantalahan mo. Kasalanan ko ito. Naging mahina akong babae. Naging mahina tayo, Kayla.
Tayong lahat na naririto. Kasalanan natin to. Hindi totoo yan. Isa sa kakayanan ng gabunan. Ang natural namang akit ng babae nagugustuhin niya. Hindi ninyo kasalanan ito. Biktima kayong lahat sa kasakiman at kasamaan ng isang aswang na yan. Hayop ka, Lulugari. Isa ka pala sa kanila. Paalis na sana kami sa islang ito ng kapatid ko. Kung hindi mo kami kinumbinsi na manatili, hindi na sana kami madadamay. Ano namang magagawa mo? Wala din naman bangka masasakyan pa uwi sa islang ito. Anong wala? Anong sinakyan ng matandang yan papunta dito? Wala naman siya dito nung unang mga araw. Bigla na lang dumating. Sandali. Oo nga no. Wala nga siya nung una kaming dumating dito. Ano naman ngayon? Wala nang makapagliligtas ng buhay nyo dito. Pagkatapos kayo maging bisita, kayo rin ang magiging handa namin. Kayla, halika na mahal. Hindi ako sasama sa'yo. Masasanay ka rin mahal. Kagaya ni nanay. Nakasanayan mo rin ang maging asawa ng isang makapangyarihan nilalang na katulad ko. Hindi mangyayari yan. Lumayo ka sa akin! Gusto mo bang masaktan ang pinakamamahal mong kaibigan, Kayla? Hindi ba? Binala na kitang ayaw ko ng pasaway. Subukan mong saktan si Bradley. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang sanggol na ito sa sinapupunan ko! Kayla, anong gagawin mo? Saan mo nakuha ang patalim na yan? Bradley, hindi ko kaya magluwal ng isang halimaw. Hindi ko matatanggap ito. Gagawa tayo ng paraan. Huwag mong sasaktan ang sarili mo, Kayla. Parang awa mo na. Huwag mong gawin yan. Hindi ka naman isang mamamatay tao, Kayla. Alam mo ba kung bakit ikaw lang ang napili ko? Dahil alam kong hindi mo kayang pumatay. Kahit pa isang mabangis na nilalang, hindi mo kayang paslangin. Yan pa kayang sanggol na anak mo rin? Hindi! Dalhin niyo siya sa aming silid. Manggari, akin ang punyan. Ako mismo ang magdudugsong ng buhay ng aking asawa. Teka, sandali. Saan nyo dadalhin si Kayla? Bradley! Binitbit ng mga tauhan ni Matthew ang umiiyak na si Kayla, Miss Ligaya. Si Bradley naman at ang iba pa ay kinalasan ng mga tali at hinila palayo mula sa resort, patungo sa madilim na kagubatan. Bawat hakbang ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa dahil kahit hindi nila marinig, ramdam na nila ang kanilang patutunguhan sa puntong yun. Pagdating nila sa loob, paikot silang itinali ng lubid isa-isa at ipinwesto sa loob ng 3 lalaking kabilang sa mga tauhan ni Matthew. Sabi ni Bradley, bawat tingin ng mga ito ay nakakakilabot. Dumagdag pa sa malamig at tahimik na paligid ang tanging huni ng mga insekto at hangin na lalo pang nagpabalisa sa kanya. Sa hindi inaasahang sandali, unti-unting nagbago ang anyo ng mga ito. Nagmistulan silang malalaking aso na may matutulis na ngipin, pulang mga mata na kumikislap sa dilim, mga dila na naglalaway at balat na parang pinipiga ng mga ugat na itim na umiikot sa kanilang katawan. Sa isang kumpas pa lamang ng kamay ni Aling Cathy na nakatayo sa tabi ni Lolo Gary, biglang tumalon ang isa sa mga halimaw. Sinunggaban nito ang isang babae na nanginginig sa takot, hinila sa gilid, at kitang-kita nila kung paano pinapasan, hinila at piniga ng halimaw ang katawan ng babae. Ang laman loob nito ay walang awa nilang hinugot at walang habas na pinagsaluhan ang kawawang babae. Hayop na buhay to. Magiging hapunan pa yata tayo ng mga aswang na to. Tayo nga pala ang handa sa kasalang ito. Kuya, ayoko pang mamatay. Walang magagawa ang pag-iyak mo ngayong, Jean. Nandito na tayo. Swerte na lang ang asahan natin para makaligtas pa. Napakawalang kwenta mo namang kapatid. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng kapatid mo? Ano ba kayo? Hindi ba kayo tatahimik? Kung gusto nyong makuha ang atensyon ng mga aswang na yan, tumayo na kayo at tawagin nyo na sila mismo. Bumalik ang paningin ni Bradley noon sa mga halimaw na nagsalo-salo sa kanilang biktima. Nang magsawa ang mga aswang sa pangalawang babae, isa-isa silang umatras palabas ng bilog na Ligaya. Ngunit tandang-tanda daw ni Bradley ang kanilang mga bibig na puno ng dugo at mga dila na patuloy na dumidila sa natitirang laman sa kanilang mga pangit.
Sa kanilang pag-alis, agad naman pumasok ang iba pa nilang kasamahan. Katulad nila, mula sa pagiging tao, bigla rin sila nagbago at naging mga aswang. Bahagyang nakayoko ang kanilang mga katawan at ang kanilang mapupulang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Kinikilatis ang mga nakaluhod na biktima sa kanilang paligid, na wari namimili ng kanilang magiging hapunan. Magpakasasa kayo mga alagad sa ating salo-salo ngayong gabi. Ang lahat ng iyan ay para sa inyo lamang. At ikaw naman, Gary, linisin mo ang lahat ng matitirang kalat pagkatapos nila. Siguraduhin mong walang kahit katiting na ebidensyang may iwan dito. Naiintindihan mo ba? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Madam, pasensya na ho. Pero ang kasunduan natin ay tutulungan ko lamang kayong kilalanin kung sino ang nagdadalang tao ng isang sanggol na may kakaibang lahi. Hindi ho kasama sa kasunduan natin ang magligpit ng kalat ninyo. Sinasagot mo ba ako, Gary? Hindi naman sa ganun, madam. Pero ang kasunduan ay kasunduan. Tuparin ho ninyo ang bahagi ninyo ng walang labis at walang kulang. Sakto lang kung ano ang ating napagkasunduan. Kakalimutan kong narinig ko yan ngayong gabi, Gary. Kaya gawin mo ang iniutos ko. Ngayon din, kung ayaw mong pati ikaw ay mawalan ng hininga ngayong gabi. Hindi mangyayari yan. At bakit? Dahil bago ako mamatay, sisiguraduhin ko munang wala nang susunod pang mabibiktima kayong mag-ina. Pasimpleng nakatingin daw noon si Bradley sa nagtatalong sina Aling Kathy at Lolo Gary Mesligaya. Kahit na masakit pa ang ulo at nanalabo ang kanyang mga paningin, pinilit niya itong ituon ang atensyon sa dalawa habang nag-aalerto din sa paligid. Nang maaninag niya ang gulat at pikong reaksyon ni Aling Kathy kay Lolo Gary, mas lalo daw niyang naramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Kahit nga daw ang mga aswang ay tila sandaling napatigil. Hanggang sa isang iglap, napakurap sa gulat si Bradley, maging si Kuya Bobby at ang iba pa. Bigla na lamang daw kasing naglabas ng patalim si Lolo Gary at walang pag-aalinlangang itinutok iyon sa leeg ni Aling Kathy. Kitang-kita daw ang gulat sa mukha ng matandang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon tila nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Malamang ay hindi niya inaasahan na ang matandang lalaking akala niya ikakampi ay pagtataksilan din siya. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Bradley ang bahagyang mapailing at kahit sa gitna ng panganib, sumilay ang isang mapaklang ngisi sa kanyang labi. Sa isip niya, kahanga-hanga ang galing ng pagkukunwari ni Lolo Gary. Isang palabas na ni isa sa kanila ay hindi agad nabasa. Kumilos naman agad ang mga aswang, umalis sa gitna ng bilog at sumunggab sa matanda. Ngunit mabilis siya, maliksi at para bang hindi matanda sa kanyang lakas. Wala nang kahirap-hirap, agad niyang pinagsasaktak at sinugatan ng umaataking aswang hanggang sa malalimang tama at parang naupos na ito na parang abo. Agad namang napatayo si Bradley at lumayo sa kaguluhan. Nang humarap sa kanila ang matanda, agad daw itong sumigaw. Itinuro ang masukal na daan at agad silang pinatakbo. Agad namang kumilos ang lahat kahit nakagapos ang mga kamay. Sumuong sila noon sa masukal na kagubatan. Ni hindi nila iniisip ang mga damong lumalanit sa kanilang balat. Ang tanging nais na lamang daw nila noon ay ang tuluyang makalayo sa mga aswang. Dito! May nagkikitang pwedeng taguan! Bilis! Pumasok kayo sa loob ng ugat! Bilis! Sandali! Si Cassie, nasaan siya? Sa kaliwa siya pupunta, Kuya Bobby. Kasama niyo doon ang iba. Ano? Sandali, pupunta ko siya! Tahimik! May paparating. Kuya, Mukhang hindi siya alis dito. Naamoy niya tayo. Akin ang bato sa tabihan mo, Kuya Bobby. Ha? Basta akin na. Iabot mo na sa akin, Kuya. anong gagawin mo, Bradley? Susubukan kong dalhin siya sa kabilang panig ng kagubatan. Pag nakalayo na kami, lumabas kayo rito at hanapin ang iba. Ano? Napapaliw ka na ba? Gusto mo bang magpakamatay? May iba ka pa bang naiisip na paraan, Kuya James? Pero, Bradley, delikado. Pwedeng mamatay ka. Alam ko. Pero akala nyo ba, mabubuhay tayo kung magtatago lang tayo dito? Hindi. Maaamoy at mahanap tayo ng mga aswang na yan. Kung ganon, sasama ako. Ano? Kuya! Jean,
Huwag kang lalayo kay Bobby, ha? Hanapin niyo si Cassie at ang iba. Tumago sa ligtas na lugar at bukas ng umaga, magkikita-kita tayo sa pampang sa likod ng isla. At kayo, ano gagawin niyo? Bakit hindi na lang kayo sumunod sa amin agad? Kailangan ako ni Kyla. Hindi ko kayang iwan dito ang kaibigan ko. Lalo na sa kami ng kabunan na yon. Gaya ng plano, kumuha ng tig-isang malaking bato sina James at Bradley, Miss Ligaya. Pagkatapos ay pasimple silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at sabay nilang binato ang isang bahagi ng kagubatan para kunin ang atensyon ng mga aswang. Agad naman lumingon ang mga nilalang at habang abala ang mga ito, mabilis na tumakbo sina James at Bradley, determinadong magpahabol sa mga halimaw para makaligtas ang mga kasamahan. Sa kabilang banda, si Kayla naman ay nangingilig na yakap ang sarili sa loob ng isang silid. Kumpara sa dati niyang ginagalawan, mas malawak daw ito at may modernong disenyo. Ngunit walang kahit maliit na bintana, kaya naman pakiramdam daw niya noon ay kakapusin siya sa hangin. Kahit ilang minuto na nga daw ang lumipas mula nang dalhin siya ni Matthew sa silid, hindi rin mapigil ni Kayla ang pagtulo ng kanyang mga luha. Paulit-ulit na tumatatak sa isip niya ang imahe ni Bradley, ang duguan nitong ulo, ang tahimik ngunit nasasaktang mga mata habang ikinakasal siya noon kay Matthew. Kasabay nito bumalot sa kanyang isipan ang katanungan at takot tungkol sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Isang buhay na hindi niya alam kung paano haharapin o tatanggapin gayong posibleng isa nga itong halimaw kagaya ng kanyang ama. Kyla, wala nang magagawa sa pag-iyak mo. Kasal na tayo. Kung ang anak mo lang ang kailangan mo sa akin, handa akong manatili dito. Hanggang isilang siya, Matthew. Pero pagkatapos nun, pakiusap, bayaan mo na ako makalaya. Kyla, asawa na kita. Bubuo tayo ng malaking pamilya. Yan ang dahilan kung bakit nandito ka. Hindi lang para isilang anak natin. Pero hindi ko kaya, Matthew. Bakit kailangan sa kagaya ko pa? Bakit hindi sa isang aswang na katulad mo? Sino bang may sabing gusto ko to? Kung hindi nauubos ng mga alinong yan ang lahi namin, hindi ko na kailangan gawin to para magparami. Kailan masasanay ka rin. Kagaya mo, tao lang din ang nanay ko. Sa una hindi magiging madali, pero masasanay ka rin sa lahat. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ka masasaktan ng kahit sino dito. Ituturing ka nilang reyna dahil asawa kita. Hindi ko kailangan ng lahat ng yan, Matthew. Hindi ko gusto to. Hindi ko gustong maging asawa mo. Hindi na daw nagsalita pa si Matthew sa pagkakataong iyon, Miss Ligaya. Sa halip tumayo daw siya mula sa pagkakaupo sa kama at akmang lalabas ng silid habang nakatalikod. Mabilis namang dinampot ni Kyla ang vase na nakapatong sa bedside drawer. Sa isang iglap, buong lakas niya iyong inihampas sa ulo ng lalaki. Hindi na daw siya nagdalawang isip pa. Agad siyang tumakbo palabas ng silid. Dinampot ang maliit na kotsilyong kinuha sa kanya ni Matthew at swerting nakita naman niyang nakapatong sa lamesa sa sala. Nagmamadali agad niyang isinilid iyon sa kanyang bulsa at pagkatapos ay muling tumakbo palabas. Hingal na hingal. Halos madapa sa pagmamadali. Mula sa likuran, narinig niya ang malakas na pagtawag ni Matthew sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya ito, nakita niyang hinahabol na siya ng lalaking duguan ng ulo, ngunit hindi man lang ininda yon. Dahil doon, lalo pang binilisan ni Kyla ang kanyang pagtakbo. Paglapas niya sa pasilyo, hindi na siya nag-isip pang bumalik sa natanaw niyang resort. Sa halip, dire-diretso niyang tinahak ang daan papasok sa kagubatan. Ngunit hindi nagtagal sa kanyang pagtakas, naramdaman niyang hindi na niya kakayanin ang patuloy pang pagtakbo at hindi nga siya nagkamali. Bigla na lamang bumigay ang kanyang mga paa. Bumagsak siya sa lupa at nang humarap siya kay Matthew, kitang-kita niya kung paano ito muling nagbago ng anyo. Unti-unti itong naging ganap na halimaw at saka muling lumutang sa ere. Papalapit sa kanya na may galit sa mga mata. Pumikit na lamang daw si Kayla noon, Miss Ligaya. Inihanda na niya ang sarili sa kung anumang kapalaran ang naghihintay sa kanya sa gabing iyon. Ngunit sa halip na kamatayan, isang pares ng kamay ang biglang bumuhat sa kanya. Mabilis at puno yun ng pag-iingat.
At pagkatapos ay muli siyang tinakbo palayo. Pagmulat ng kanyang mga mata, si Bradley ang kanyang nakita. Nakatuon ang tingin nito sa daan, seryosong-seryoso habang sinisikap siyang ilayo sa panganib. Agad na niyakap ni Kayla ang kaibigan. Kumapit ng mahigpit habang papalapit si Matthew sa kanilang likuran. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit, biglang may sumulpot mula sa matataas na damuhan. Sina Lolo Gary at Kuya James. Agad nalang hinarangan si Matthew. Walang pag-aalilangang sunod-sunod nilang hinagisan ng asin ang humahabol na aswang. Kitang-kita nila kung paano napaatras si Matthew sa bawat tama ng asin na agad na lumalapnos sa kanyang balat. Ngunit hindi daw nito magawang makalapit sa kanila at ang tanging nagawa lamang nito ay ang galit na umaangin. Bakit buhay pa kayo? Hindi ba't dapat ay nilalapan ng mga alagad ko ang inyong mga katawan? Siguro ay nakatakas kami. Kaya kami na dito, gabunan. Nakatakas? Imposible. Ang mga nilalang na katulad nyo ay wala namang kalaban-laban sa mga aswang na katulad namin. Hindi kayo makakatakas kung walang tumulong sa inyo. Isang traidor! Hindi nyo kami kakampi. Baka nakakalimutan mo matanda. Kapalit ng serbisyo mo sa akin ay ang iyong anak na pinakaiingatan mo. Tinupad ko na ang kasunduan natin. Hinanap mo kung sino ang babaeng nagdadala ng anak mong may lahing aswang. At eto, ibinigay ko sa iyo ang gusto mo. Pero hanggang dun lang yon. Hindi kasama ang kasunduan natin na maging sunod-sunuran ako sa mga katulad ninyong kampon ng dilim. Maghinay-hinay ka sa pagsasalita mo, tanda. Alam mong kayang-kaya kong patayin ang anak mo. Kahit saan mo pa siya itago, mahanap at mahanap ko pa rin siya. Tingnan natin kung talagang mahanap mo nga siya. Nanay! Nay! Naguguluhang humarap sa kanila si Matthew noon, Miss Ligaya. Halata daw sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Tila pilit inuunawa kung ano ang nangyayari sa kanyang ina. Sandaling natigilan ng halimaw. Ang mga matay nag-iba ang tingin. Mula sa galit ay napalitan ng bahagyang pag-aalala. Mula sa di kalayuan, narinig ang pamilyar na sigaw ni Madam Cathy. Puno ng sakit at galit na tila humahati sa katahimikan ng kagubatan. Saglit pang nag-atubili si Matthew. Ngunit sa huli, nanaig ang pag-aalala. Sa isang iglap, iniwan niya sina Kayla at ang grupo at mabilis na lumipad patungo sa pinanggagalingan ng sigaw ng kanyang ina. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sina Brad. Sinamantala nila ang pagkakataong iyon at agad silang sabay-sabay na tumakbo palayo. Palalim sa kagubatan kahit hirap na ang kanilang mga katawan. Wala nang lingon-lingon pa. Tanging pagnanais na lamang nila ay makalayo sa gabunan. Hanggang sa wakas, matapos ang ilang sandaling tila walang katapusang pagtakbo, nakahanap sila ng isang lugar na maaaring paghintuan. Isang bahagi ng kagubatan na bahagyang natatakpan ng mga kapal na puno. Doon sila huminto. Ngunit kahit pansamantala silang nakalayo, ramdam pa rin nila hindi pa tapos ang panganib na kanilang kinakaharap. Bradley! Kayla, Diyos ko! Akala ko hindi na kita makikita pa. kumusta ka? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ikaw, dumudugo ang ulo mo. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Mahigpit ang naging yakap nila sa isa't isa noon, Miss Ligaya. Parang doon lamang nila nakuha ang lakas na akala nila ay tuluyan nang nawala. Nang makontento, dahan-dahan silang naghiwalay. Kapwa hingal at nanginginig pa rin mula sa takot at pagod. Samantala, kumilos na sina Kuya James at Lolo Gary. Wala daw sinayang na oras ang mga ito. Nagbudbud sila ng asin sa palibot ng kanilang pwesto bilang proteksyon laban sa mga aswang. Nang matapos ay saka lamang sila umupo sa gitna kasama nila Bradley at Kayla. Nakasandal daw ang mga ito sa puno. Halata ang matinding pagod sa kanilang mga mukha. Si Lolo ay agad kumuha ng maliit na bote sa kanyang bag na dala at ininom ang alak na laman noon bago tahimik lamang na tumitig sa lupa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may napansin si Kayla. Habang nakatingin siya sa mga ito, unti-unting sumisiktik sa kanyang dibdibang kaba dahil wala nang iba pa nilang mga kasamahan, lalo na't kilala niya si Kuya James na kapatid ni Ate Jean. Nasaan ang iba? Hindi namin alam. Nagkaiwalay kami kanina habang tumatakbo. Si Jean, si Cassie at si Kuya Bobby.
Bakit hindi niyo sila kasama? Sigurado kong hindi sila pababayaan ni Bobby. Umasa tayo nakatakas din sila. At makikita natin sila bukas ng umaga sa pangpang ng islang ito. Paano kayo nakatakas sa mga tauhan ni Matthew? Si Lolo Gary, tinulungan niya kami. Lolo Gary, nabanggit ko kanina ni Matthew ang tungkol sa anak ninyo. Isa ho ba siya sa mga naging biktima ni Matthew? Oo. Ang totoo, siya ang unang biktima. Malayo sa akin ang anak ko dahil sa trabaho ko bilang albularyo. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong kakayahan ko. Pero nung bisitahin ko siya, doon ko na nalaman ang pakikipagrelasyon niya sa isang aswang. Wala siyang kaalam-alam. Nagagawin lamang siyang sisidlan ng lahi ni Matthew. At hindi naman talaga siya nito mahal. Pero may kakayahan pong mangakit ang mga gabunan, Lolo Gary. Hindi niya sinasadya yun. Alam ko, pero hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko. Naging pabaya ako. Hindi ko siya agad binisita para kumustahin man lamang. Sigurado ho akong hindi niyo naman pababayaan ang anak niyo kung alam niyo lang ang sitwasyon niya. Nasaan ho pala ngayon ang anak ninyo? Wala na siya. Ho? Nagmahuli ko ang ginagawa ni Matthew sa anak ko. Sinabi ko sa kanya na hindi siya basta-basta makakapagmarami ng lahi niya. Hindi naman siya purong aswang. Ang ina niya ay tao rin. Kung gusto niyang magparami, isang aswang ang kailangan niyang buntisin, hindi tao. Pero sinabi niya sa akin na nauubos na raw ang lahi nila. Oo. Kaya ang kailangan niya ay isang babaeng may sapat na lakas para dalhin ang kanyang lahi. Bakit naman ho kayo nakipagkasundo sa gabunan niyo? Dahil kahit albularyo ako, wala akong laban sa isang gabunan. Hindi siya basta-bastang namamatay. Kahit saksakin mo pa, mataas ang uri nila. Kung hindi ako nakipagkasundo, papatayin niya ako at gagawin niya ang gusto niya sa anak ko. Nabuntis din ho ba niyang anak niyo? Oo. Ngunit kagaya ng iba, normal ang anak niya. Nang malaman yun ni Matthew, gusto niyang ipalaglag ang bata para makasubok ulit hanggang makuha niya ang gusto niya. Ano? Kaya patawad kung kailangan kong ipakasal ka kay Matthew, Kayla. Sandali. Nung hinilot niyo po si Kayla, doon niyo ba nalaman na siya ang hinahanap ni Matthew? Oo. At ako ang nagsabi sa kanya kung nasaan ka. Anak nang, kago pala kayo eh. Bradley, Lolo Gary, may pagkakataon ho kayong aminin sa amin noon ang totoo. Bakit hindi niyo agad sinabi para nakatakas kami? Bradley ano ba? Sigurado akong may paliwanag si Lolo Gary. Huminahon ka. Dahil wala akong balak na tumulong sa inyo, ang gusto ko ay mahanap na ni Matthew ang kailangan niya para tantanan niya ang anak ko. Ano ang nagpapago sa isip ninyo? Dahil sa kapatid mo, James. Si Jean? Kilala ko ang kapatid mo. Kaibigan siya ng anak ko. Nang makausap ko siya sa silid na pinagkulungan sa kanya ni Matthew, sinabi niya sa akin na wala na si Crystal. Wala na ang anak ko. Nagpakamatay siya dahil sa nangyari. Bakit hindi niyo ho alam? Dahil pabaya akong ama. Nang ilayo ko siya kay Matthew, galit na galit siya sa akin. Iniisip niyang gawa-gawa ko lamang ang sinasabi ko tungkol sa ama ng anak niya. Kinuha siya ng ina niya sa akin. At mula noon, hindi ko na siya muling nakita. Biglang natahimik ang lahat sa sinabi ng matanda, Miss Ligaya. Para daw may biglang bumagsak na mabigat sa kanilang mga dibdib at walang naglakas loob magsalita. At kahit ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Kahit nadama pa rin ni Bradley ang inis na kumukulo sa kanyang dibdib ng mga oras na yon, hindi niya magawang baliwalain na lamang ang katotohanan na naging bahagi si Lolo Gary ng dahilan kung bakit napahamak si Kayla. Ngunit kasabay ng galit na iyon ay unti-unti ring sumingit ang pangunawa, lalo na matapos niyang malaman ang dahilan nito. Maging ang pagod sa mukha ng matanda, ang bigat ng responsibilidad na tila matagal na nitong pasan at ang panganib na handa nitong suungin para lamang maitama ang lahat. Kaya sa halip na sumagot o maglabas ng sama ng loob, pinilit na lamang ni Bradley na manahimik. Sa sandaling iyon, mas nanaig ang pangangailangan nilang magkaisa kesa magtalo.
Ano na ang gagawin natin ngayon? May bangka ako sa likod ng islang ito. Pero maliit lang yon. Hindi sasapat para sa ating lahat. Nawala na rin sa akin ang cellphone ko. Siguro nahulog habang nagtatatakbo kami. Bukas na ang ikatlong araw. Sigurado kung maraming bangka ang paparito para sunduin ang mga bisitang inihatid nila. Ibig sabihin, kailangan lang nating manatiling buhay hanggang dumating ang mga bangka? Posible bang may kahinaan ng isang gabunan, Lolo Gary? Meron sana. Anong ibig niyong sabihin? Nung ikinasal ko si Macho at Kayla, hindi ko napagdugsong ang kanilang buhay dahil nagkagulo bigla ang lahat. Sigurado akong hindi niya hinayaang mangyari yon. Tama. Hindi niya tinuloy. Hindi niya ako sinugatan. At nung kararating lang namin, nadinig ko siya habang kausap si Aling Cathy. Mukhang hindi siya sang-ayon sa kasal na ito. Ang nais lang niya ay ang sanggol na magmamana ng kanyang lahi. Iyon ay dahil pwede kang maging kahinaan niya. Kapag nasaktan ka, mararamdaman din niya yon. At kapag nawala ka, tuluyan siyang mawawala ng kapangyarihan. At sa kanilang lahi, mawawalan siya ng silbi. Malamang ay ayaw niyang mangyari yon. Narinig ko rin na kapag ikinasal siya sa mismong kabilugan ng buwan, makukuha niyang kapangyarihang inaasam-asam niya. Kung ganun, kung hindi niya ginawa ang ritual ng pagdugsong ng buhay niya, parang hindi ka rin pala kasal sa kanya ngayon. Ganun nga. Gusto lamang niya gilagin ang kanyang ina. Na siyang may kagustuhang maikasal sila. Sandali. Isang tao si Aling Cathy. Ha? Anong ibig mo sabihin, Kayla? Sinabi sa akin ni Matthew na kagaya ko, ikinasal din si Aling Cathy sa isang aswang. Ay, naintindihan ko na. Ang alin ho? Kaya nagpupumilit si Cathy na maikasal kayo ng kanyang anak. Yun ay dahil gusto rin niyang makalaya. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo Gary. Lolo, sinasabi niyo bang gagamitin ni Aling Cathy si Kayla para patay ng anak niya? Ganun nga. Wala na nga ba si Matthew? Malamang isang manunugis ang pumatay dito, kagaya ng kanyang lahi. Ngayon, kay Matthew nakatali ang buhay ng kanyang anak. Alam niyang hindi niya kayang kalabanin ang kanyang anak. Kaya binuo niya ang planong ito. Kunwari, tinutulungan ang anak. Pero ang totoo, gusto lang niyang lukuhin. At sa huli, patayin. May kutob ako na nahulaan ni Matthew ang pakay ng kanyang ina. Kaya nagawa niyang hindi matuloy ang ritual ng kasal. Sandali. Kanina iniwan niya tayo para punta ng kanyang ina, hindi ba? Paano kung yun ang dahilan na mas importante sa kanyang mapatay ang ina at unahan ito sa pagpatay sa kanya? Posible. Kung ganon, hayaan na natin ang gulo nila. Magtago tayo dito hanggang sa pumatak ang oras na darating ang mga bangkang pwedeng sumundo sa atin. Agad silang nagtanguan, Miss Ligaya. Pare-parehong sumang-ayon sa desisyon na hintayin na lamang ang pagkakataong makaalis ng ligtas sa lugar. Bagamat may munting duda sa dibdib ni Kayla noong mga oras na yon, ipinagsawalang bahala na lamang niya ito, Miss Ligaya, at sa halip ay isinandal lang mabuti ang kanyang ulo sa dibdib ni Bradley. Ngunit sa isang madilim na bahagi ng kagubatan biglang lumitaw si Aling Cathy. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng galit, luhaan at tila ba may pinakukubli pang sumpang panginginig. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang punyal. Ang dulo nitong kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang biglang paglabas niya ay nagdulot ng malamig na takot sa kanilang lahat doon, Miss Ligaya. Agad silang napatayo at naging alerto. Kinuha ni Lolo Gary ang kanyang sandata at si James naman ay pumutol ng isang kahoy sa isang tabi. Habang si Bradley ay agad na itinago sa likuran niya si Kayla. Aling Cathy, Anong ginagawa mo dito, Cathy? Nasaan si Matthew? Naglalaro kami ng aking anak. Kung sino ang unang makatagpo sa'yo, Kayla, siya ang magwawagi. Mabuti na lamang at natagpuan ko ang lugar na ito kanina. Alam kong pipiliin ninyong manatili rito sa pag-aakalang hindi ako mapapansin. Ano pa bang kailangan mo?
Ang kailangan ko lang naman ay si Kyla. Wala nang iba. Makalalaya na kayong lahat sa oras na ipaubayan niyo siya sa akin. Hindi. Hindi mo siya malalapitan. Walang makakapigil sa akin. Anong kailangan mo kay Kayla? Mapatay mo man siya, hindi nito maapektuhan si Macho. Dahil naitanim na niya ang anak niya sa sinapupunan niya. Alam ko yan. Pero kung hindi ko siya mapapatay at hindi pa rin ako makalalaya, hindi ko hahayaang makuha niya ang kagustuhan niyang magparami ng lahi. Kayla, dito ka lang sa likod ko. Agad daw na kumilos si Lolo Gary upang atakihin si Aling Cathy Mestigaya. Ngunit hindi nagtagaling napaurong siya nang bigla siyang hagisan ng buhangin na hawak na matanda sa kabilang kamay. Nang mawala ang focus ni Lolo Gary, mabilis na sumunggab daw si Aling Cathy kay Bradley. Agad namang humarang kay Kayla. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, mabilis kumilos si Kayla. Sa kanyang pagkakaalam na hugot niya ang maliit na kutsilyo mula sa lihim na bulsa ng kanyang wedding gown. Pagkatapos ay agad niyang itinulak palayo si Bradley at itinutok ang patalim sa matanda. Sa bilis ng pangyayaring iyon, Miss Ligaya hindi na napigilan ang puwersa ni Kayla at tuluyan niyang tumusok ang kutsilyo sa dibdib ni Aling Cathy. Ang matanda ay napahinto sa paggalaw. Kitang-kita sa mga mata ng lahat ang pagkabigla sa biglaang pangyayaring iyon. Anong nagawa ko? Bilis, Kayla. Bitawan mo na yan. Tumakbo na tayo. Lolo Gary, tara na po. Sa pampang tayo magabang. Takbo, bilis! Baka si Macho pa ang makahabol sa atin. Ay, Diyos ko! Napatay ko yata siya, Bradley! Kayla, pakinggan mo ako. Kailangan natin kumilos ngayon din. Aksidente yan. At ipinagtanggol mo lang ang sarili mo. Tara na! Agad silang nagtakbuhan noon. Palibhasa sikat na ang araw, hindi na sila nahihirapang tahaki ng daan papunta sa Pampa, kung saan natagpuan nila ang kanilang mga kasamahan na naghihintay. Sa Pampang naman ay nakaparada ang mga bangka at tila nagulat sa kanilang itsura ang mga tauhan ng resort. Ngunit ang makita nila ang pagmamadali ng apat, agad na kumilos ang lahat. Sumakay sa bangka at pinaandar ito. Sa malayo tanaw nila ang isla. Hindi nila maiwasang mamangha sa lahat ng kanilang naranasan. Ngunit ni isa man sa kanila ay hindi nagsalita tungkol sa nangyari. Para bang ang bangungot na yon ay piniling itago. Hindi dahil sa takot, kundi para hindi na muling marinig ng iba ang nangyari at para tuluyang makalaya sila sa lahat ng bangungot na yon. Kayla, Po, hindi mo kailangan matakot. Siya pinagbubuntis mo. Kayang-kaya mo siyang palakihin ng mabuti. May lakas siya ng isang gabunan. Pero ramdam ko ang kanyang pagiging tao. Magtiwala ka lang na yon ang mangunguna sa kanyang pagkatao. paano po kung mabigo ako? Paano kung maging masama siya? O mas lalo pa nitong padalain ang sitwasyon? Kayla, huwag mong isipin yan. Magiging mabuting ina ka. Alam ko yan. Huwag kang matakot. Hindi magiging masama ang anak mo. Ngayon, mahigit 2 dekada at kalahati na ang nakalipas, Miss Ligaya. Matanda na si Kayla at Bradley. At ang inyong tagapagkwento ngayon ay ang kanilang anak. Opo, ako po ay bunga ng isang taong biniktima ng aking ama, isang gabunan. Ngunit dahil sa pagmamahal at pag-aalaga ng aking ina, at nang tumayong ama sa akin, nabuhay ako ng normal. Ngayon po, isa na akong manunugis. Nakasentro sa Palawan ng aking trabaho dahil isang gabunan ang aking tinutugis. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Ligaya, at maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Isang napakagandang kwento ang ibinahagi sa atin ngayon ni Karen. Ang kwento ng kanyang mga magulang ay nagpapatunay na tunay na pagmamahal ng isang kaibigan at ng isang magulang sa kanilang anak. Dito rin ay natutunan natin ang kahalagahan ng tapang, pagtitiwala sa isa't isa at ang pagpapatawad sa natural na daloy ng buhay. Kahit minsan ay mapait dahil palagi may aral na matututunan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Karen, sa iyong napakagandang kwento. Inihiling namin na magtagumpay ka ngayon bilang manunugis at naway mahanap mo na rin yung gabunang tinutugis mo. Para naman sa ating mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, abangan niyo ang ating mga susunod na upload dito sa ating channel.
Bisitahin din niyo po ang ating mga kapatid na channel, lalong-lalo na ang Aswang Diaries, kung saan patuloy kaming nagbabahagi ng mga kakaiba at makahulugang kwento na puno ng aral para sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po at ako po ang inyong likod, Miss Ligaya.